nag-aabang lang ng eleksyon ng mga tao para talpan silang lahat. Kung ngayon ng eleksyon, panalo na si VP Sara. Tama naman po yung panawagan na yan, na itigil ang pagbabayad ng buwis, panagutin muna at ibalik yung mga perang ninakaw. Opo, lalo pat napakadami po ng mga issue ngayon sa pamahalaan na dagdag pa itong mga hamon sa ekonomiya. Ito pong krisis natin, Sir Grex, dumating ito, di ba, kalagitnaan ng administrasyon ni President BBM. At mismo yung mga taga-probinsya naghahanap ng hustisya dito sa issue ng korupsyon sa flood control. Tama, MJ, hindi mo makakalimutan ng tao yan. In fact, nag-aabang lang ng eleksyon ng mga tao para talpan silang lahat. Especially rito sa pang-iipit na ginagawa nila kay Sara, kay VP Sara, pinipilit nilang impeach, bagamat, katakataka, pinipilit nila na impeach si Sara because of the 125 million pesos confidential fund allegedly, gusto lang bisigaan. Pero ayaw naman nila, tagubulag-bulagan sila sa issue na 4.5 billion pesos na confidential funds ng Pangulo, 1.2 trillion pesos na flood control ng Kongreso. I mean, if they are accountability and we are for accountability, bakit nila sinisentrohan lang ang isa? Dapat imbestigahan nila ang lahat. And secondly, ang COA nagbigay na po ng clearance sa 125 million pesos. So, talagang pinupoliticize nila. And alam po ng tao yan, kaya hindi makakalimutan. In fact, kung ngayon ng eleksyon, panalo na si VP Sara. So, yan po. And I know, and let's pray na 2028, itong issue ito ay singilin sila. Dahil taong bayan na lang po talaga ang makakapagbigaw katarungan ultimately sa mga pang-abuso at korupsyon ng pamahalang ito by changing them in 2028. Opo, sir, wala pa po aksyon ang administrasyon sa issue po ng oil excise tax at nakahanda na po yung batas para po papirmahan sa Pangulo pero mukhang wala pa yatang update. Ngayon, marami po nagsasabi ng mga motorista na dapat aprubahan na yan dahil singil kayo ng singil ng oil excise tax. Wala naman daw resulta yung buwis, napupunta lang daw sa korupsyon. Yun yung tumatak sa issue ng mga motorista dahil nga wala pa nga ang hustisya yung flood control investigation, Sir Grex. Tama po. Marami pong ayaw na magbayad ng buwis, especially katulad ng mga excise tax na inalo na ngayon, nagtataasan ng bilihin, nagtataasan ng gasolina, mahanap ang lahat ng tao paano maibabawasan ng presyo nito. Tapos, nagbayad ko na ng buwis na nakawin naman ng mga kongresista. Tama lang po yung panawagan na yan, na itigil ang pagbabayad ng buwis, panagutin muna at ibalik yung mga perang ninakaw. That is a valid cry, pero ang problema natin, itong presidential system of government natin, talaga magtitiis ka ng 6 na taon bago mo matanggal ang isang masamang Pangulo. Kaya hindi na talaga bago ito, kaya itinutulak ang federal and parliamentary form of government ang pagpapalit ng sistema. Dahil kung tayo ay federal, the impact of this war will not be as hard. At kung tayo naka-parliament, matagal na matanggal yung pinuno ng pamahalaan dahil sa skandal ng pinasok nila sa flood control. Pero dahil tayo presidential system, ito, mag-aantay tayo ng 6 years at makikipaglaban tayo sa napakahirap na proseso ng impeachment. Yun po.